Pinoy Love Story Series. Surprise birthday sex sana ang handog ni Chandria sa boyfriend niya si Rigor noong huling taon nila sa kolehiyo. Ngunit, siya itong nasorpresa ng madatnan niya itong may katabing babae sa kama. Mula noon ay hindi na siya muling umibig pa. Matandang dalaga na nga yata siya at tunay na bitter na single dahil pati ang love life ng kanyang pamangkin ay nakutkot niyang pakialaman. Iyon nga lang ginulat siya ng tadhana. Si Rigor pala ang daddy ng girlfriend ng kanyang paboritong pamangkin. Sa muling pagkikita nila ay matutuldukan ba ang dating sigalot sa pagitan nila upang hindi na maging bitter na single sa Chandria? Makahabol pa kaya siya sa huling biyahe kahit siya ay pa-35 na? Malalim na buntong hininga ang pinakawalan pang muli ni Chandria bago siya nag-antada. Muli rin niyang binaba ang suot niyang palda dahil ngayon lang siya nagsuot ng ganoong kaiksi na skirt. Kinakabahan siya sana pipintong gagawin pero bahala na. Kay tagal niyang pinag-isipan ito kaya hindi na siya pwedeng umatras. Kaya mo to, Chandria. Kakayanin para sa love. Kakatukin na sana niya ang pinto ng apartment kung saan nangungupahan ang boyfriend niyang si Rigor. Nang magbago ang isip niya, ereregalo nga pala niya ang katawan sa nobyo, kaya dapat lang nasorpresahin niya ito ngayong gabi. Noong nakaraan kasi sa sinihan ay inaawat niya si Rigor sa ginagawang pagsimsim sa katawan niya. Oo, matagal na ngang hiling ng boyfriend niya na may mangyari na sa kanila at siya naman daw ang mapapangasawa na nito. Takot lang talaga siya sa konsekwensya kaya hindi niya ito mapagbigyan. Mahal niya ang nobyo dahil kung hindi ay hindi naman sila tatagal ng halos 4 na taon ng magkarelasyon. High school sweethearts sila. Hanggang ngayon nga na nasa huling taon na sila ng kolehiyo ay sila pa rin. Bukas kaya to? Otomatikong namilog ang mga mata niya nang mapagtanto niyang bukas ang seradora ng pinto. Para lang mas mamilog ang kanyang mga mata sa nakita niya sa sahig. Sapatos ng babae, bra, panty. Ganoon na lang ang pagkiskisa ng mga ngipin niya nang madatnan niya. Nasa kasarapan ng tulog ang boyfriend niya at katabi nitong babae. Happy birthday, baby boy! Sa lakas ng boses ng Chandria sa tapat ng tenga nito, dapat lang na magising si Rigor. Drea? Tumango siya sa kaimpit na suminghot. Hindi niya akalain na ang kaperasong pangalan niya na iyon na tanging ito lang ang tumatawag sa kanya ay magkakaroon pala ng ganito kahapding impact sa kanya balang araw. Naglaho na ang kilig sa tuwing naririnig niya iyon mula sa bibig ng nobyo. Hinanakit na ang pumalit. But no, hindi na muna siya iiyak. Magboblow pa ito ng kandile. Ako nga, baby boy. Nakatulog pala. Hindi na natuloy ni Rigor ang sinasabi at ang akmang paghapit sa kanya dahil kaagad niyang sinalpak sa mukha nito ang cake na hawak niya. Sinakto pa niyang masusubo nito ang kandila na may sinde. Sa dila na lang nito, patayin ang sinde niyon, no? Oo nga eh, good news. Pwede ka nang matulog ulit habang buhay. Iyon lang at nagmarcha na siya paalis sa lugar na iyon. Nasulyapan niya pang pupungas-pungas na nagising si Glenda, ang childhood friend / girl best friend daw ni Rigor. Pinaganda pa ang tawag sa sarili, simpleng haliparot din naman pala ang kalalabasan sa huli. Napakurap-kurap si Chandria, talagang walang mintes ang pangyayaring iyon. Bigla na lamang niyang naalala talaga kapag may pagkakataon, lalo na sa ganitong mga pagkakataon. Hindi ba at girl best friend mo yung si Erica? Tanong niya sa pamangkin niya. Katabi niya itong kumakain sa hapag kasama ng nanay nito na nakababatang kapatid niya. Nag-iisang anak ng kapatid niya ang kanyang pamangkin na 19 anyos. Noon pa ay silang tatlo na ang magkakasama sa buhay dahil single mother naman ang kapatid niya. Katulad kasi niya ay minalas na nakakilala rin ng cheater na lalaki ang kapatid. Na siyang tatay nga ng pamangkin niyang buti na lang ay mas lamang ang kagwapuhan na nakuha sa lahi nila. Yes, tita siya si Ikang, nakalaro ko nun sa Pampanga. Yung batang si Ikang na uhugin pa lamang ay parati nang nakasunod dyan kay Charles, anang kapatid niya. Ma, saway naman ang anak sa ina. Grabe ka naman magkwento, napaka-OA mo talaga. Tumango-tango siya.
Sinubo muna niya ang pork bago siya magsalita at makisali sa ingay ng mag-ina. So, nakita pala kayo rito sa Maynila nung si Erica? Tanong niya. Hindi naman niya kasi kilala ang girlfriend ng pamangkin at galing siyang abroad. May ilan na naalala siya patungkol sa pangalan na iyon ngunit hindi klaro. Mas maraming taon siyang naglagay sa ibang bansa actually. Nakakagulat lang na hindi pa man siya halos nakakalimang buwan na nakakabalik ulit sa bansa ay heto. Malalaman niya maipapakilala na raw na girlfriend ang pinag-aaral niyang pamangkin. Opo tita Cha, schoolmate kami. Palibhasa magkakilala, ayun, nagka-developan. Sana all naman pala. Ewan ko dyan sa pamangkin mong yan. Kadaming babae yun pa ang natipuhan. Anak yun ng pulis, lintik ka. Tirada ng nanay sa anak. Siya naman ay nabulunan yata nang malaman na pulis ang tatay ng girlfriend ng pamangkin. Di baril pala. Malilintikan nga si Charles kapag nagkataon. Ma, hindi ako ang pumili ng propesyon ng tatay niya, no? Kahusay naman sasagot ng anak sa ina. Impakto ka. Wala akong sinabi na ikaw ang pumili ng propesyon nun. Ang sinasabi ko lang, kilala raw na mainitan ang ulo ng tatay nun dun sa Pampanga. Sige, magkamali ka lang ay mababaril kang talaga. Umingos lang ang pamangkin niya. Hindi takot. Matapang na tao pala kahit sila lang dalawa ni Christine ang nagpalaki. Mahal ko naman ang anak niya. Bakit iinit ang ulo niya sa akin? Medyo nabilaukan na naman siya sa sinambit ng pamangkin niya. Sa pagkakatanda niya kasi ay ganoong edad din siya katulad nito nang inakala niyang ang pagmamahal ay hindi na magbabago. Base sa experience ko masyado pang maaga para sabihin mo yan, Charles. Hindi napigilan na komento niya. Tita Cha, pati ba naman ikaw? Hay nako, hayan, hala. Sige, mag-usap pa yung magtita. Total, ay mas nakikinig ka dyan kay Ate Cha. Bumuga siya ng hangin. Inikutan na lang niya na mga mata ang kapatid na gawain talagang layasan ng anak sa kanya noon pa man. Iho, ang sinasabi ko lang naman ay masyado ka pang bata para masabi mong love na yan. Tita, feelings ko to kaya alam kong love na to. Pagbibigay din pa ni Charles. Okay. Kailan mo nga siya papakilala? Sabi na lang niya. Nilihis niya talaga ang usapan para naman kumalma ito. Ang pag-ibig kapag pumasok sa puso ng sino man, hahamakin nga raw ang lahat. Masunod lamang. Isa siya sa magpapatunay na totoo ang kasabihan na iyon, kaya bibigyan niya ng pagkakataon na mag-ilusyon muna ang pamangkin niya bago ito mauntog. Next week sana tita, kasama ng tatay niya. Next week, kasama ang tatay mag-sleep over daw. Wala na raw nanay. Tinandaan lang ni Chandria ang mga mahahalagang detalye na iyon na nagmula sa paborito niyang pamangkin bago niya hinarap ang kanyang laptop at sinimula ng i-stalk at kumalap ng info about sa girlfriend nito. Ika nga nila, mas lamang ang may alam. Kinakabahan ako. Pag-amin ni Chandria sa kapatid niya. Busy sila for today kasama ng dalawang maid nila at ngayon kasi ang araw ng pagdating ng girlfriend ni Charles at tatay nito para makisleep over sa kanila dahil sa Pampangang araw ang mga ito nakabase. Nagdodorm lang daw rito sa Maynila si Erica. Talagang lumos lang sa Maynila para ipakilala nga ng pamangkin niya sa kanila. Hindi naman na hinayaan ni Charles na mag-hotel pa ang pulis at malawak naman ang bahay. Na siyang tunay naman kaya walang problema. Wala sana kung hindi naging girlfriend ang kanyang pamangkin ng anak ni pulis. Bakit naman? Bakit nga ba? Hindi naman siya ang nanay ni Charles. Saka hindi naman siya ang may kikilalanin ng mga magulang. OA din talaga siya minsan. Hindi ko alam. Basta, sabi na lang niya kay Christine, relax ka lang, ikaw naman kasi Hindi ko maintindihan sa'yo kung bakit hindi ka na nagjowa. Di sana ay hindi ka ganyan magkikilos ngayon. Sermon ng kapatid niya. Anong hindi ganito magkikilos? Bakit? Ano bang mali sa kilos ko? Paismid niyang turan. Mali na nervyusin ka sa love life ng iba, huy. Mas inismeran lang niya ito. Mas mali na magjowa ka ng afam tapos piniperahan mo lang kahit malaki naman ang sahod mo, uy. Ganti niya rito. Ngumisi naman ang lokaret. Ox lang yun. Sa pera niya naman kaya ako nga siya nagustuhan. She rolled her eyes.
Na-comment na siya at allergic na yata siya sa usapin na love at jowa. Ewan pa niya. Wala akong masyadong nakalap tungkol sa Erika na yan. Ni apelyido, wala sa mga social media accounts niya. Oo nga raw, kasi nga journalist sa school daw. Writer pa raw sa online, kaya ganun pala ang pangalan sa mga social media. Same interest pa pala niya. Bukod sa isa siyang data analyst at writer siya online ngayon. Dahil iyon ang first love niya. Oo, nag-stick siya sa tunay na first love niya. Same kayo ng interest. Ani ni Christine, tila narinig ang nasa utak niya. Hindi ko pa rin siya gusto para kay Charles. Humagik-hik ito. Wala ka naman na yatang magugustuhan para sa pamangkin mo kasi bitter ka naman sa love eh. Hindi ko siya gusto para kay Charles dahil may tatay siyang pulis. Nakakatakot. Natigilan ang kapatid niyang baliw. Ate, oo nga eh. Pero pasasaan ba at malay naman natin ay panandalian lang ang lahat sa kanila. Hindi siya kumibo. Hindi naman kasi siya aasa sa salitang sana nga. At hindi siya tulad ng kapatid niya. Siya ang tipo ng taong inaksyonan ang mga ayon na mangyari sa gusto. Katulad na lang noong inayawanan niya ang pag-ibig na nagpabaliw sa kanya. Nagawa niya nga nakalimutan noon ang pag-ibig na iyon kahit gaano kasakit. Ang pag-ibig pa ba ng ibang tao ang hindi niya kakayanin na wasakin? Nagwiwisik si Chandria ng pabango nang biglang sumulpot si Christine sa kanyang kwarto. O bakit? Nagtataka niyang tanong dito. Ang alam kasi niya ay around 2 p.m. darating sina Charles. Nag-text na kasi ang pamangkin niya na on the way na pauwi kanina. Sinundo kasi nito ang girlfriend. Ate, huwag ka nang lumabas. Dito ka na lang. Parang timang nasambit sa kanya ng kapatid. Pagak siyang natawa. Kung alam lang sana nito na hindi pwedeng hindi siya lumabas kanyang kwarto dahil may plano siya para sa araw na iyon. Baliw ka ba? Ano bang kinakaganyan mo? Ate, alam mo ba ang dapat kang kabahan pala talaga sa pagkikita niyo ni Erika? Ano ba? Natigil na siya sa pagsasalita dahil ang sumunod na bumungad sa pintong bumukas ay ang pamangkin na niyang si Charles. Tita Cha, masiglang bati sa kanya ng pamangkin niya. Parang galing siyang abroad ang level ng sigla kahit kakakita lang naman nila kaninang umaga. Tipid nang initian siya ng magandang babae na kasama nito. May bangs na manipis. Maliit ang mukha, hugis puso. Hindi niya alam kung saan niya nakita ang mga mata at ngiti ni Erika. Pero bago pa niya maalala ay lumipad na ang tingin niya sa magkasalikot na mga kamay nito at ng pamangkin niya. Dahil maldita siya, niyakap niya si Charles para kahit paano ay makalas ito sa pagkakahawak sa kamay ng girlfriend. Tita, baba na tayo. Gusto kang mamit ng daddy ni Erika? Bulong ni Charles. Pinagtaka niya iyon. Kilala niya kasi ito. Are you okay? Agad niyang tanong nang kumalas siya sa yakap nito at haplusin niya ang pisngi ng pamangkin. Oo naman. Oo naman daw kahit halata naman na hindi. Nang mauna nang tumalikod si Charles at bahagya siyang hinilahawak ang kanyang pulso, ay tinaasan niya ng kilay ang girlfriend nito. Nakakainis lang na dahil girlfriend nga ito ng kanyang pamangkin. Hayun. At may nakahanda kaagad na kemingiti sa labi ang binibini. Hayun at inakbay ni Charles ang isa nitong braso sa nobya. Dalawa silang akay nito pababa ng hagdan. Nakakainis malaman na kabado ang sarili niyang pamangkin sa bahay na siya ang bumili. Ate! Diyos ko, Charles! Huli na para maawat ni Christine ang anak, nakita na kasi ni Chandria ang bangungot niya. Okay rin naman pala na mabuhay at magkatawan na tao ang isang bangungot. Gwapo pa rin pala sa kabila ng edad na nadagdag dito. Lihim na nagtaas baba ang dibdib niya nang magtama ang mga mata nila ni Rigor. Obviously, minadali ng damuhong lalaki ang pamangkin niya na mapababa siya dahil nakita nito sa mga litratong nakadisplay sa bahay ang pictures niya. Tita Cha, magkakilala raw po kayo nitong si Boss Chief? Basag ng pamangkin niya sa namumuong tensyon sa titigan nila ni Rigor. Yeah, schoolmate ko si Drian nung high school. Si Rigor ang sumagot, nakangisi. Iyong ngisi nitong markado na sa pagkatao nito mula noon. Isang sulok lang ang nakataas. Rigor de la Rivas. Bilang formal na mamamayan ng Republika ng Pilipinas, nakalahad ng kamay si Chandria sa pulis. Tinanggap naman ito iyon. Small world, Drea. Hanggang ngayon ay ito pa rin ang nag-iisang tao na tumatawag sa kanya sa palayaw na iyon. Small world ended.
dahil mas may rason siya upang madispatcha ang anak nito sa buhay ng pamangkin niya. Ngayong nalaman niyang ito pala ang pulis na tatay ni Erica. Anak mo pala ang girlfriend nitong pamangkin ko. Casual niyang sambit. Pasimple niyang inalis ang palad niya sa mahigpit nitong pagkakahawak doon. Katulad noon, ang estilo ng mga babaerong katulad ni Rigor ay hindi nagbabago. Ah yes, nakakagulat ano? True. Tipid niyang komento. Nilingan niya ang girlfriend ng pamangkin niya. Hindi nakaakbay si Charles, siguro ay inalis dahil nakaharap na ang mga ito sa pulis na tatay ng babae. Anak mo siya kay Glenda, am I right? Naalala na niyang mga mata iyon na Rigor, ngunit ang iting iyon ni Erica ay kay Glenda. Yes po, Tita C. Ang girlfriend ang sumagot, feeling close at may patita C sa kanya. Tila nais tuloy tumaas ng kilay niya, buti na lang ay napipigil niya pa at tignan mo nga naman ang biro ng pagkakataon. Ang nanay nito ay girl best friend noon ni Rigor. Ngayon naman ay ito mismo si Erica ang childhood girl best friend ng pamangkin niya. Tumikhim si Christine. Ang mabuti pa ay sapag na natin ituloy ang kwentuhan natin siya. Mabuti pa nga siguro. Naninikap na kasi ang dibdib niya sa kaalaman na nagkaroon pa pala ng anak ang mga taksil. Samantalang siya ay hayun na trauma ng magmahal. Napakapait naman. Minsan talaga ay kay sarap ipakain kay Cupido ang pana niya. Wala ka bang balak lumabas ng kwarto mo? Naiinis na hinubad ni Chandria ang salamin niya sa mata. Sa totoo lang, buti na lang talaga at may trabaho siya online at hindi pa niya ever nagamit ang sick leave niya kaya ngayon niya iyon nag-grab. Ikatlong araw na siyang nasa loob ng kwarto niya dahil ang mag-amang Rigor at Erica ay nananatiling nasa pamamahay niya lang naman. Bukas na lang siguro. Tipid niyang tugon sa kapatid. Kinuha niya mula rito ang tray ng pagkain. Oo. Hinahatira na nga lang siya nito at ng mga maid nila ng foods dahil ayaw niyang lumabas nang naroon ang mag-amang asungot. Bukas pa ang uwi ng mga ito. Ginawa ng bakasyonan ang bahay nila. Hindi mo ba kukumustay ng pamangkin mo? Nginuya lang muna niya ang sandwich, saka siya sumagot. Nag-chat-chat naman siya sa akin. Kung may problema naman yun, ay sigurado magsasabi ka. Iyon na nga ate Cha. Oh, walang problema sina Charles at Erica. Mas lalong walang problema ang pamangkin mo ron sa ex mo. 2 kilay ang tumaas sa kanya. Oh, anong problema mo dun? Ang sabi mo naman sa akin kahapon ay nakikita mong mahal ni Erica si Charles. To be honest, siya rin ay nakikita ang mahal na mahal nga ng kanyang pamangkin ang anak ni Glenda at Rigor. Pero hindi katulad ni Christine ay naiinis pa rin siyang isipin iyon. Marami pa kasing iba. Bakit ang anak pa ng mga taksil? Mas deserve ng pamangkin niya ang ibang babae. Mahal niya ate Cha, mabait din na bata si Erica. Kung ganon, ay wala ka palang dapat na ipag-alala. Tinitigan siya ng kapatid. Ikaw ang inaalala ko, te, ang feelings mo. Huwag mo akong alalahanin. Masyado na akong matanda para sa ganyang arte. Kung ang paglabas ko ang iniisip niyong mag-ina, siya sige. Bukas ay lalabas ako ng kwarto at haharapin ko sila. Pakikisamahan ko ang mag-ama kahit pakita ang tao lang. Bumukas ang isang ngiti sa mukha ng kanyang kapatid. Talaga, te? Gagawin mo yun? Tumango siya. Basta para sa pamangkin ko. Basta para sa pamangkin niya. Lalabas talaga siya ng kwarto dahil nalaman niyang hindi matutuloy sa pag-uwi ang mag-ama at sa kamalasan ay inabot pa sa bahay nila ng bagyo. Bukod doon ay nalaman din niyang ngayong gabi ay magpapakitang gila sa Erica sa kanila. Magluluto raw ng kare-kare kahit may maid naman sila na nagluluto. Pabibo masyado di pagbigyan. Total ay dahil din sa babae kaya siya napilitan na lumabas ng kwarto at hindi naman gugustuhin ni Charles na hindi niya tikman ang luto ng girlfriend nito. Uy, himala naman at lumabas ka sa kwarto mo. Sa dami naman ng taong makakasalubong niya sa komedor, si Rigor pa. Napahugot na lang siya ng malalim na hininga ng pagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Bigla tuloy na ilang at maxi dress pa na backless ang napili niyang isuot kahit bumabagyo. Kabaliktaran sa suot nito ang long sleeve shirt. Sanay naman kasi siya ang lamigin. Sira nga pala yung gulong ng motor ng pamangkin mo kaya ginawa ko na. Pasensya ha, kaya marumi tong kamay ko. Sabi pa ng lalaki kahit hindi naman siya nagtatanong. Tipid na tinanguan lamang ito ni Chandria. Excuse me. Aniya, paraanin na siya nito.
Kung hindi kasi napapansin ni Rigor ang laking harang ng damuhong lalaki sa daanan niya sa mga oras na iyon. O siya, daan na mahal ko. What did you say? Napatawa si Rigor nang huminto pa talaga si Chandria at nilingon siya. Well, pinarinig naman niya talaga ang kanyang sinabi. Iyon nga lang, ang sarili nito ang dapat itong sisihin at kaya lang naman niya iyon nabanggit ay dahil napakabango naman ng babae. What? Ang sabi ko lang naman ay, daan na kamahalan. Pagmamaang-maangan niya. Watch your dumb mouth, Rigor. Banta naman ito sa kanya. Baka nakakalimutan mong bahay ko to. Iiling-iling na lang na nasundan niya ng tingin si Chandria. Bahay raw nito iyon pero huwag ka. Nanginginig naman sa nerbiyos nang makaharap ang gwapong bisita. Makaligo na nga, nakakahiya naman sa ex ko eh. Tatawa-tawa ang aniya na lang sa kanyang sarili. Minsan na lang silang magkita ulit ng babaeng iyon sa loob ng bahay nito ay mainit pa ang ulo nito sa kanya. Wala kang ex dito hoy, kapal nito. Natawa siya. Nakaikot na sa kabilang side ng bahay si Chandria pero sumasagot pa talaga sa kanya. Ibang klase talaga. Sir? Parang daga na nasukol ni Rigor ang katulong niya na Chandria at Christine. Mas nawalan pa ng kulay ang mukha nito nang pagmasdan niya ang hawak nitong botilya. Para sa LBM. Aniyan ang masipat niya kung para saan ang maliit na botilyang iyon. Sir, kasi? Utos ito ni Chandria, tama? Nakaya kong tumango ang maid. Huwag kang mag-aalala. Ako nang bahala rito at sa amo mo. Believe me, hindi ka masisisante. Pagbibigay assurance niya sa katulong. Hindi niya naman kasi gagawin ang pangingialam na iyon kung may masasagasaan siya. Isa pa, hindi niya naman pababayaan na maging sobrang samang tao ng kanyang Cedria para gawin iyon. In fact, palalambutin niya nga ang babae sa gagawin niya. Signal lang naman na kahit paano ay may epekto pa siya rito ang hinihintay niya. Na mabuti na lang ay binigay nito sa kanya kanina nang hindi siya naiinip. So, this is the right timing, Drea. Our right timing. Maingay na tumikhim si Chandria. Pinag-ingay niya rin ang takong na suot niyang sapatos upang malaman ng maid na papasok na siya sa kitchen area. Papasok siya roon upang kamustahin ang tagapagluto kung nagawa ba nito ang pinapatrabaho niya. Ang pataka ng gamot na pampa-LBM ang kare-kare na niluto ni Erica upang sa gayon ay magkaroon siya ng rason na mainis sa babae para mainis din ang pamangkin niya sa sariling nobya. Masela ng kanyang sikmura kaya nasisiguro siyang magagalit si Charles kung mag-iinarte siyang masakit na masakit iyon mamaya. Syempre pa, idadamay niya ang mga ito at imposible naman na mangyaring siya lang ang sasakit ang tiyan. Nang makapasok siya sa kitchen ay kumunot ang kanyang mga kilay. Wala kasing tao roon. Okay na ba ang inutos ko? Aniya sa malakas na tinig. Nilapitan din niya ang mga pagkain na naroon at sinipat. Ang bango ng kare-kare nakakagutom. Mabango hindi ba? Kaya napapapikit ka pa? Napadilat si Chandria. Si Rigor ang nagsalitang iyon. Bakit? Naroon ito sa kusina at nakasuot ito ng apron. Ikaw? What are you doing here? Nilapitan siya nito habang naghuhubad ito ng apron. Oo. Kahit na wala namang suot na kahit ano ito kundi apron lang at maong pants. Ako ang nagluto at hindi si Erica dahil kilala kita, Drea. She grated her teeth. Stop calling me Drea. Hindi ka ba kinikilabutan sa pagbanggit mo niyan? Pagak na tumawa si Rigor. Yun ang nakasanayan kong itawag sa'yo. Kung may effect pa rin sa'yo ang pagkakabanggit ko sa palayaw mong yun, na ako lang ang tumatawag sa'yo mulat sa pool. Hindi yata at dapat mo na ang itanong sa sarili mo kung bakit. Ang kapal ng mukha mong sabihin niya sa akin na parang ako pa ang dapat na mahiya sa iyong damuho ka. Cheater. Mariin na napapikit si Chandria nang bigla siyang hawakan ni Rigor sa magkabila niyang pulso at ipinid nito iyon sa countertop na nasa kanyang likuran. Pinalisikan niya ng mga mata ang lalaki. Bitiwan mo ako, Rigor. Matalim niyang wika rito. At kung ayoko, sisigaw ka. Sa tingin mo naman ay darating ang mga kasama mo rito sa bahay eh. Naroon na sila sa treehouse sa labas. Doon na raw tayo magdi-dinner, Miss Bitter. Kung hindi ka na-inform, yun ay dahil ang bitter mo sa buhay. Akma, sisipain niya ng single na bitter nang maunahan niya ito. Sinanda lang naman niya kaagad ang buong bigat niya sa hita nito nang bumukaka ito.
Maingay na napasinghap ito. Hindi makapaniwala sa ngayon ay pwesto nilang dalawa. Siya man ay hindi makapaniwala sa pwesto nila ngayon. Sa totoo lang, dahil lalaki lang siya na walang aksyon ng ilang taon na rin, ay agad ang pagkadarang niya sa init ng katawan ng ex-girlfriend. Layuan mo ko. Ikaw ang naglagay sa atin sa pwestong to, pwes magdusa ka. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Rigor. Kakagatin kita. He chuckled. Napakahusay talaga nitong magbanta. Jill, pakikinggan ko lang sandali ang pintig ng puso mo. Ang alam ni Chandria ay masyado na siyang matanda para sa ganoong arte ni Rigor. Kaya nga ba ang mas napunanan niya sa pwesto nila ngayon ay ang kanilang mga pang-ibabang parte na tila mga buhay na kasalukuyan nagkikibutan sa bawat isa. Nang magkatagpo iyon kahit may nakaharang pang mga saplot doon. Hindi niya tuloy alam ngayon kung paanong pakikisamahan ang tibok ng kanyang puso na dinadamayatang tunay ng ex niya at nakahilig ito na animo baby sa kanyang dibdib. Tahimik ka. Naririnig mo rin ba, Drea? Tigilan mo ko. Mariin niyang sambit. Kung inaakala nito na madadala siya nito ngayon sa mga pambobola nito, mas mainam na akalain na lang nito iyon dahil hindi niya iyon mapapayagan na mangyari. Hindi ka lumalabas ng kwarto mo dahil ito ang iniiwasan mo, hindi ba? Pagpapatuloy ni Rigor. Iniiwasan mong magkasolo tayong dalawa dahil alam mo, ito, ang ganitong pwesto. Ang pagkakahugpong ng mga katawan ay unfinished business natin pareho. Ang kapal ng mukha mo. Gigil niyang wika. He chuckled. Mahal ni na Erica at Charles ang isa't isa. Hindi mo yun maikakaila at mas lalong hindi mo yun dapat na sinisira. Lalo kung mahal mo ang pamangkin mo, Drea. Hindi siya kumibo. Ngunit sa ginawa niya ay binigyang akses lang niya sa Rigor na paglaruan siya. Na paglaruan ang katawan niya. Gumiling lang naman sa marahan na paraan ang Judas. Hindi ka man maniwala, wala akong alam sa nagawa ni Glenda noon. Nang umalis ka noon, saka lang niya pinaliwanag sa akin na nagawa niya lamang iyon dahil sa sakit niya. Sumugal sa Glenda upang magkaanak pagkatapos niyang malaman na may terminal disease siya na malaki ang magiging impact sa ovary niya. Sumugal siya at nagtagumpay siya. Nagkaroon kami ng anak. Oo nga at niloko niya ako, pero sino ako upang magalit pa sa isang taong mawawala na sa mundo? Titig na titig sila ni Rigor sa bawat isa. Gustuhin man ni Chandria na pumikit ay hindi niya magawa dahil hindi rin naman siya hinahayaan ng lalaki. Mahusay itong driver. Kahit testing mood pa lang naman ang ginagawa sa kanya nito sa mga oras na iyon. Na namatay siya sa panganganak kay Erica dahil sa sakit niyang yun? Tumango ang dati niyang nobyo. Kung itatanong mo naman sa akin kung bakit hindi kita pinuntahan para magpaliwanag, hindi ko talaga yun ginawa dahil ma-pride akong tao. At sa tingin ko, iyon ang dapat kong ihingi sa iyo ng tawad. Hindi ginusto ng pride ko na magpakumbaba sa iyo gayong ikaw tong hindi ako hinintay na magpaliwanag at basta na lang akong inakusahan. Kasama ang pride sa pagmamahal. Ako man ngayon na wala ka naman ng asawa ay hindi ko gusto magkapaliwanagan tayo. Mas gusto kong takasan ka na lang. Nang haplosin ni Rigor ang pisngi niya, parang anumang oras ay manghihina na siya. Kilalang kilala pa rin ang kanyang puso ang lalaking ito. Ang haplos ng lalaking ito. Ihihingi ko rin ng tawad sa iyo na kahit ikaw lang mula noon hanggang ngayon, ay mas pinili ko ang ibang babae dahil may pakiramdam ako hindi mo na ako gugustuhin pang makita. Until fate enter free. Pinagtagpo niya ang anak mo at ang pamangkin ko. Nakakahiya naman daw kasi sa'yo. Inirapan niya sa Rigor. Irap na nauwi na sa ngiti ng ipagpingki nito ang kanilang mga ilong. Pwede pa ba? May space pa ba ako sa puso mo? Iyon pa lang itatanong ni Rigor. Bago pa magtanong ay kiniliti pa siya. Siya naman itong marupok. May pakagat pa sa labi habang ninanamnam niya ang init ng hininga nito na dumadampi sa kanyang pisngi. Ang harot niya rin talaga pagdating sa lalaking ito. The truth is, hindi ka naglaho rito, Rigor. Wow, ang gwapo ko talaga. Nang suminghap siya ay mahigpit na napakapit sa magkabilang braso ng dating nobyo ay natawa ito. Hindi ako makapaniwalang virgin ka pa rin. Shucks, paano mo nasabi? Sweetheart, sa reaksyon mo pa lang ay alam na alam ko na. Hindi siya marunong humalik pero paano ba siyang matututo kung hindi niya pa gagawin ngayon? Ganon naman pala ang halik, hindi naman pala OA ang mga nababasa niya. Unang halik niya kasi iyon at masasabi niya
Magical nga dahil nakakasabay siya kay Rigor. Kasi hodang matanda na ang tingin niya sa edad niya. First kiss mo rin to, miss? Nahihiyang hinampas niya sa dibdib si Rigor. Tumawa ito. I love you, Drea, kahit pakipot ka. Inikutan niya ito ng mga mata. Hindi ako pakipot, no? Nung gabing yon ay pagbibigyan na sana kita. Iyon din pala. I'm really sorry about that. Napakapilyo ko para pilitin ka sa bagay na yun noon. Pabiro niyang pinisal ang ilong nito. Huwag na natin yung pag-usapan. Kung sa bagay, mas mahalaga na nabola na naman kita ngayon. Sabay silang natawa. Ikaw yata ang nabola ko. Ilang araw ko nang iniisip kong saan hahanap ng boyfriend para sa reunion namin ni na Chenny at Sue. Wow! May reunion ng pamusong Chen Chan Sue? Oo nga pala. Ang lalaking pilyo na ito ang nagbigay sa kanila ng pangalan na iyo. I love you, Rigor, kahit abnormal ka. Hagalpak ito sa pagtawa. Mas mahal kita. Kaya tanggap ko na ang pamangkin mo kahit parang mama's boy at titas favorite yun. Mag-aaway tayo pag inaway mo si Charles. Pumalatak ito. Sabi ko na nga ba? Sabi na nga rin ba niya? May masamang balak sa kanya si Rigor kaya siya pinatong nito sa bakanteng countertop eh. Doon kasi ay unti-unti na siya nitong hinuhubaran. Talaga yata nagpakipot siya noon para bigyang daan ito at si Glenda. Kung hindi kasi siya nagpakipot, baka sila ang nakabuo ng baby. Mahahati pa ang atensyon ni Rigor. Binabawi na niya ang sinabi niyang masarap ipakain kay Cupido ang pana niya madalas. Narealize niya kasi ngayon na mukhang hinayaan siya ni Cupido na masaktan noon bilang entromento sa pagkakaluwal ni Glenda kay Erica sa mundo. Pagkatapos ay ibinigay naman ito sa paborito niyang pamangkin si Erica dahil alam ni Cupido na mas nababagay rito ang matapang na babae na pinalaki ng isang magiting na pulis at wala nga kasing kinalakihan na father figure si Charles. Funny how life sum up like that. Funny how love is sweeter and hotter like this. Sobrang hot ng dila na Rigor. Grabe. Kahit pala 35 na siya sa mga susunod na buwan, makikiliti pa rin pala siya na para siyang teenager. Kailangan lang na nasa tamang partner at tamang landika.